Nasa 60 palo ng paddle umano ang tumama sa criminology student na si Aldrin Lery Bravante sa initiation rites ng Tau Gamma Phi Fraternity. Nasampahan na ng reklamo ang 4 sa mga miyembro ng kapatiran pero hindi pa raw ito sapat sa pamilya ng biktima. Saksi si Emil Sumangil. Nakilala ng mga taga-Esquerra compound sa Imus, Cavite ang criminology student na si Aldrin Lery Bravante bilang masipag, madiskarte, magalang at magaling makisama. Sa ngalan ng pangarap, sumasideline siya noon bilang mekaniko, delivery rider at extra-extrang family driver. Pero sa ngalan ng kapatiran, natuldukan ng lahat sa pagkamatay ni Aldrin matapos sumailalim sa initiation rites ng Tau Gamma Phi Fraternity. Higit sa naiwang pangarap, naiwang ulila ni Aldrin ang 6 na taong gulang niyang anak. Hindi pa lubos maunawaan ng bata ang nangyari sa kanyang ama. Sabi niya, hindi niya po, totoo daw po ba, bakit daw po patay yung papa niya? Bakit sino daw po pumatay sa papa niya? Makukulong daw po ba yung pumatay sa papa niya? Ang hirap po sagutin ang lahat ng tanong niya. Kanina, sinampakan na ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act sina Justin Artates, Lexer Manarpias at Mark Leo Andales, pare-parehong 20 anyos, at ang 21 anyos na si Kyle Michael De Castro. Sila ang mga fratmen na una nang sumuko sa pulisya kahapon. Ayon sa QCPD, 2 sa mga inireklamo ang umaming kasama sila sa initiation rites at nag-execute ng extrajudicial confession kaharap ng kanilang abogado. Ibinigay rin daw nila ang pangalan ng 6 nilang brad at kaeskwela sa Philippine College of Criminology o PCCR na lumahok sa initiation rites. Husgado raw mapapasya kung pwedeng tumayong testigo ang 2 ito, alinsunod sa ihahaing apela ng kanilang kampo. Sa nakuhang impormasyon ng QCPD mula sa 2, lumilitaw na nasa 20 silang mga frat member ang salitang pumalo kay Aldrin. More or less mga 60 paddle hits ang naibigay doon sa ating biktima. At tama, more or less mga 2 hours yung initiation rites na nangyari. Bumabagsak na yung katawan niya at yun nga po, pumikit at nawalan ng malay at nire-revive nga nila yung tao, yung victim. Sa death certificate ni Aldrin, nakasaad na blunt impact injuries in lower extremities ang kanyang cause of death. Base sa mga larawan, makikitang nangingitim ang puwetan at likuran ng mga hita ni Aldrin. Meron din siyang mga sugat sa paa, kamay at dibdib. May nakasuhan man, hindi sapat ayon sa naiwang kinakasama ni Aldrin. Kung hindi po lahat po sila mahuhuli, hindi po enough. Grabe po yung inabot niya, pati talampakan niya po, may mga pasa-pasa po. Pati siya niya po, may kagat, may paso ng... Ano pong ginawa nila? Pagdusahan nila, yung ginawa nilang kasalanan. Hustisya po yung gusto kong malutas sa pagkamatay ng anak. Sa ebidensyang ito na hawak ng QCPD, na videohan sa CCTV ang mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Naka-motorsiklo silang dumating sa paanan ng isang abandonadong gusali sa Barangay Santo Domingo, Quezon City noong Lunes. Paniwala ng QCPD, kasama sila sa mga nagsagawa ng initiation rites kay Aldrin. Based doon sa initial na pag-aaral namin doon sa backtracking ng mga CCTVs, ay nakabilang tayo ng mga 20 na tao na nakasakay sa motorsiklo na papunta doon sa crime scene. So we would like to assume for now na sila yung mga participants, but gusto nating maka-establish pa ng mas matibay na ebidensya. Ang PCCR handang makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon ng pulisya sa mga estudyante nilang sangkot sa nangyari kay Aldrin. Yung fraternity po na involved ay hindi po nagpa-recognize sa amin. They will be facing expulsion proceeding under the rules of the school. We have a zero tolerance against hazing po. Klaro po yun sa mga estudyante. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ng 4 na sumukong frat member, pero kahapon ay tumanggi na silang magbigay ng pakayag. Patuloy naman naming sinisikap na makuha ng panig ang pamunuan ng Tau Gamma Phi Fraternity, PCCR chapter, pero walang humarap sa amin kanina. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa mga kapuso abroad
samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.